Patayin ang ilaw kung kaya mo. May mga kwentong katang-isip lamang at may mga kwentong hanggang ngayon wala pa rin makapagpaliwanag. Ano man ang iyong paniwalaan. Maligayang pagdating sa Ang Kwento ni Dada. Ang karinderyang walang menu. May mga karinderyang dinarayo dahil mura ang pagkain. May iba naman na kilala dahil sa masarap nilang luto. Ngunit may isang maliit na karinderya na pinag-uusapan sa isang lumang bayan. Hindi dahil sa lasa ng pagkain, kundi dahil wala itong menu. Wala rin nakapaskil na listahan ng mga ulam. At ang mas nakapagtataka, kapag umupo ka at tinanong ka ng matandang may-ari kung ano ang gusto mong kainin, hindi mo na kailangan sumagot. Dahil ilang minuto lang ang lilipas, ihahain na niya ang eksaktong pagkain nasa isip mo. Sabi ng iba, magaling lang daw manghula ang matanda. May nagsasabing matagal na raw kasi itong nagtitinda kaya kabisado na ang gusto ng mga tao. Ngunit ayon sa mga matatanda sa lugar, hindi raw isip ang binabasa ng may-ari ng karinderya, kundi ang bagay na matagal mo nang pilit kinakalimutan. Bagong lipat sa bayan si Marco. Isa siyang ahente ng insurance na madalas biyahe sa iba't ibang probinsya. Isang hapon, matapos siyang mapagod sa kaiikot sa mga kliyente, napansin niya ang isang maliit na karinderya sa dulo ng lumang kalsada. Wala itong malaking karatula. Isang lumang kahoy na tabla lamang ang nakasabit sa harapan. Nakasulat doon, "Tuluyan." Wala nang iba, wala ring pangalan, at higit sa lahat, wala ring menu. Napangiti si Marco. Siguro lutong bahay lang. Pagpasok niya sa loob, kakaunti lamang ang tao. May isang matandang babae sa likod ng kalan at tahimik na nagluluto. Lumapit ito at ngumiti. "Iho, ano ba ang gusto mong kainin?" Bubuka pa lamang sana ang bibig ni Marco, ngunit biglang tumango ang matanda. Sandali lang at naglakad na ito pabalik sa kusina. Napakamot siya sa ulo. Hindi pa nga ako nakakasagot. Makalipas ang ilang minuto, may inilapag na mangkok sa kanyang mesa. Napatitig siya rito. Sinigang na baboy. May maraming kangkong, may labanos, at may sawsawang patis na may sili. Nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ang paborito niyang pagkain. Hindi niya sinabi, hindi rin niya ito inorder. Tahimik niyang nilingon ang matanda. Ngumiti lamang ito at sinabing, "Mainit pa yan, baka lumamig." Tahimik na pinagmasdan ni Marco ang mangkok ng sinigang na nasa kanyang harapan. Unti-unti siyang sumubo, habang pilit na iniisip kung paano nalaman ng matandang babae ang eksaktong pagkain gusto niyang kainin. Hindi naman ito sikat na ulam sa lugar, at higit sa lahat, hindi niya ito nabanggit kahit isang beses. Ngunit habang tumatagal siyang kumakain, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi dahil sa lasa ng pagkain, kundi dahil parang matagal na niyang natikman ng ganitong luto. Napahinto siya sa pagsubo. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksenang matagal na niyang hindi naiisip. Maliit pa siya noon, umuuwing basa sa ulan matapos maglaro sa bukid. At sa tuwing magkakasakit siya, ang kanyang ina ang nagluluto ng sinigang na may maraming kangkong at labanos. Ganito rin ang amoy, ganito rin ang lasa. Maging ang timpla ng patis na may sili ay halos magkapareho. Hindi niya namalayang may luha ng tumulo sa kanyang pisngi. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon, parang muli niya itong nakasalo sa hapag.
Pagkatapos niyang kumain, lumapit siya sa matandang babae. "Nay, paano niyo nalaman na ito ang paborito ko?" Napangiti lamang ang matanda habang nagpupunas ng mesa. "Hindi ko alam. Lagi lang akong nagluluto ng pagkaing dapat kainin ng bisita." Napakunot ang noo ni Marco. "Anong ibig niyong sabihin?" Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay inilapag lamang nito ang resibo sa mesa. 150 piso lamang ang nakasulat, wala nang iba. Tahimik na nagbayad si Marco at umalis. Habang naglalakad pa uwi sa tinutuluyan niyang apartment, hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari. Pilit niyang hinahanap ang lohikal na paliwanag, ngunit wala siyang maisip. Kinabukasan, ikinuwento niya iyon sa isa niyang kliyente. Napangiti ang matandang lalaki. "Ah, doon ka pala nagpunta. Nakakain ka na rin?" Nagtaka si Marco. "Kilala ninyo ang karinderyang iyon?" Tumango ang matanda. "Noong buhay pang asawa ko, madalas kaming kumain doon." "Tama rin ba ang hinain sa inyo?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malayo. Pagkatapos ay marhan nitong sinabi, "Hindi pagkain ang pinaghahain nila, kundi alaala." Nanahimik si Marco. Napangiti pa siya. Akala niya ay nagbibiro lamang ang matanda. Ngunit bago sila tuluyang maghiwalay, hinawakan siya nito sa balikat. At sa pagkakataon, nawala ang ngiti nito. "Huwag kang kakain doon ng sunod-sunod." "Bakit po?" "Kapag nasarapan ka, hindi mo nagugustuhin kumain kahit saan." Natawa lamang si Marco. Ngunit pag uwi niya ng gabing iyon, hindi niya nagustuhan ang hapunang in-order niya sa isang sikat na restaurant. Maalat, matigas ang karne, walang lasa ang sabaw. Kinabukasan, hindi na rin niya nagustuhan ang pagkain sa hotel. Makalipas ang 2 araw, kahit ang paborito niyang fried chicken ay tila nawalan ng lasa. Hindi niya maintindihan kung bakit. 1 linggo pa lamang ang lumilipas. Ngunit iisa na lamang ang pagkain hinahanap ng kanyang panlasa. Ang luto ng matandang babae sa karinderyang walang menu. At doon nagsimula ang kanyang madalas na pagbalik. Noong una, minsan sa 1 linggo lamang, hanggang sa naging 3 beses. Pagkatapos, araw-araw na. At sa tuwing kumakain siya roon, iba't ibang alaala ang bumabalik sa kanyang isipan. Mga alaalang matagal na niyang nalimutan. Mga taong minsan niyang minahal. Mga pangakong hindi niya natupad. At mga pangyayaring buong buhay niyang pilit kinalimutan. Sa bawat pagkakataong kumakain siya sa karinderya, pakiramdam ni Marco ay may isang mabigat na bahagi ng kanyang dibdib ang unti-unting gumagaan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa bawat pag-uwi niya ay tila may isang tanong na matagal niyang iniiwasan ang kusang bumabalik sa kanyang isipan. At sa halip na matakot, lalo siyang nagnanais na bumalik sa karinderyang walang menu. Mula nang unang kumain si Marco sa maliit na karinderya, halos araw-araw na siyang bumabalik. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pakiramdam na sa bawat subo ay may bahagi ng kanyang pagkataong unti-unting gumagaan. Isang gabi, matapos niyang maubos ang hapunan, hindi na siya nakatiis. "Nay, bakit wala kayang menu?" Tahimik na inilipag ng matandang babae ang sandok. Hindi ito agad sumagot. Sa halip, naupo ito sa tapat ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi na ito umiti. "Iho, kung may menu ako,
Pipili ang tao, pero dito hindi tao ang pumipili. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi ko po naiintindihan. Marahan siyang tinignan ng matanda. Lahat ng pumapasok dito may dalang bagay na hindi nila matapos. May mga pangakong hindi natupad. May salitang hindi nasabi. May pagpapatawad na hindi na ibigay. At may paalam na hindi na iparating. Ang pagkain ang siyang pumipili kung ano ang kailangan nilang balikan. Hindi nakaimik si Marco. Bigla niyang naalala ang sinigang na unang inihain sa kanya. Hindi pala iyon dahil paborito niya. Iyon ang huling pagkaing niluto ng kanyang ina bago ito tuluyang pumanaw. At mula ng araw na iyon, hindi na niya minsang nadalaw ang puntod nito. Napayuko siya. Ngayon lang niya iyon naalala. Kinabukasan, hindi siya dumiretso sa trabaho. Sa halip, bumili siya ng puting bulaklak at nagtungo sa sementeryo. Tahimik siyang naupo sa harap ng puntod ng kanyang ina. Wala siyang sinabi sa loob ng maraming minuto hanggang sa mahina niyang bulong. "Ma, pasensya na. Matagal akong hindi nakadalaw. Akala ko kasi kapag iniwasan ko ang puntod mo, hindi ko na mararamdaman ang lungkot at sakit noong nawala ka. Hindi pala." Tahimik siyang umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pakiramdam niya ay may naibsan sa bigat ng kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw. Nagpasya siyang bumalik sa karinderya. Ngunit pagdating niya, wala na ito. Isang bakanting lote na lamang ang naroon. Tuyong damo, mga lumang puno, at sirang konkretong pundasyon. Napalingon siya sa katabing tindahan. "Manong, nasaan po yung karinderya dito?" Napakunot ang noon ng matanda. "Anong karinderya? Matagal nang walang karinderya dyan. Sa tagal, hindi ko na maalala kung ilang taon na." Parang huminto ang oras. Hindi makapaniwala si Marco. "Halos araw-araw na po akong kumain dito." Umiling ang matanda. "Iho, diyan dati nakatira ang isang matandang babae. Magaling daw magluto, pero matagal na siyang namatay." Hindi na nagsalita si Marco. Tahimik siyang tumingin sa bakanting lote. Napansin niyang may isang lumang kahoy na tabla na halos natatakpan na ng damo. Nilapitan niya ito. Pinunasan ang alikabok at unti-unting lumitaw ang kupas ng mga letra. Tuluyan. Iyon pa rin ang nakasulat. Wala pa ring pangalan. Wala pa ring menu. Napangiti si Marco. Dahil ngayon, naiintindihan na niya. May mga lugar pala na hindi itinayo para kumita, kundi para tulungan ang mga taong matagal nang pasan ang bigat ng kanilang puso. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Pagkatapos ay naglakad na pauwi. Hindi na niya muling nakita ang karinderya. Ngunit sa tuwing may madadaanan siyang maliit na kainan sa gilid ng kalsada, napapangiti na lamang siya. Dahil naaalala niya na minsan sa kanyang buhay, may isang karinderyang walang menu na naghahain sa kanya ng hindi lamang pagkain, kundi ng pagkakataong makapagpaalam. May mga kwento na nagtatapos sa takot. May iba naman nagtatapos sa hiwaga. Ngunit may ilang kwento na nagpapaalala lamang sa atin na may mga salitang hindi dapat ipagpabukas. May mga taong dapat pang puntahan at may mga paalam na dapat pang sabihin. Dahil hindi natin alam kung kailan mawawala
ang pagkakataon. Marahil hanggang ngayon, may isang karinderya pa ring walang menu na naghihintay sa susunod na taong nangangailangan nito. May mga kwentong sapat ng pakinggan dahil kapag ikaw nang nakaranas, baka wala nang maniwala sa iyong kwento. Hanggang sa susunod na gabi, ito ang kwento ni Dada.